Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Hindi mo sinakmal ang sanggol! Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Sumunod si Ador sa utos ni Negra Diabla na magmanman sa bahay ni Artemis. Nakita ni Dalia si Ador na nagmamanman, kaya nagpakita si Ador sa dalaga. Pero di agad nakilala ni Dalia si Ador dahil iba ang itsura nito. Naisip ni Ador na ligawan si Dalia para may dahilan itong babalik sa bahay nila Artemis. Pabalik-balik ito, pero nag-alala baka malaman ni Gadon ang ginagawa niya. Nalaman ni Gadon at tinawagan si Ador. At ngayon, narito ang karugtong ng ating nobelang pinamagatang Immortal. Ay, mabilis silang kumalat. Nangkikilingkisan na sila. Siguradong mapibigla yung lalaki kapag bumalik siya. Dahil biglang dumami ang mga ahas sa paligid. Pupunta ako sa bahay ng mga unggoy. Gagawin ko silang mag-asawa. Kailangang dumami pa ang mga yon para may maipakain kay Buhaya Komando. Kailangang magbuntis lahat ng unggoy na babae. Kailangang dumami sila.
pumasok na naman si Ma'am Ivana sa kwarto niya. Ay, parang nanghihina daw siya. Ay, at bakit kaya ganon? Ang sabi pa, may hinahanap daw siya. Pero hindi niya alam kung ano. Ay, may kakaiba kaya talaga sa kanya? Minsan kasi kung ano-ano ang sinasabi niya, parang naglalabo-labo na ang isip niya. Ay. Si Ador na naman yung nasa gate. Ano ba na naman kailangan ng taong yon? At, parang tulala pa. Ay, nako. Ay, salamat, Dahlia. Buti, nakita ulit kita. Ano raw? Sabado ngayon. Alam kong wala kang bisita. Kaya, yayayain kitang mamasyal. Mamasyal naman tayo kahit sandali lang. Eh, nako. Wala akong oras para sa ganyan, Ador. Oh, please, Dahlia. Tara, mamasyal tayo. Ang kulit talaga nitong taong to, may bisita si bisita? Si Sir Artemis? Ay, siya yung kararating lang na may kutsi. Naku, ang bilis tumakbo ni Ador palayo sa gate, Ay, parang natakot doon sa bagong dating. Bakit kaya? Ay, ayan na. Ay, bumubusin na pa. Ay, puntahan ko nga para malaman kung sino yon. Delikado. Sir, ganun pala yung nakasakay sa kutse at tumigil sa may gate. Teka lang. Anong ginagawa niya roon? Buti na lang. Umalis siya. Naku, kung nakita niya ako. Naku po, yari na naman ako. Ayos! Mas lalong magiging kapaki-pakinabang ako kay Negra Jabla. Pero, teka lang. Paano kung makita ako ni Sir ganon? At kung pumunta sa farm? Tapos, malaman niyang wala ko roon. Ay, nako talaga. Lagot na naman ako. Mas mabuti pang huwag niya muna akong makita. Mas magugulat siya kung sakali. Alam kong ayaw niya sa mga ginagawa ko. Itong mga misyon ko kasama si Negra Jabla. Ay, naku, delikado to. Ay, gagawin ko, babalik muna ako kina Dahlia. Kailangang makuha ko ang loob ng babaeng Bisayang yun. Niligawan ko nga. Si Dahlia, nasa baba ng hagdanan at balak aakyat. Gabi na pero hindi pa rin natutulog. Baka nakita niya na dumating na ako. Anong ginagawa mo riyan, Dahlia? Sir, aakyat sana ako sa rooftop. Nagulat kasi ako nang dumating kayo .
Para kang bagong-bago sa akin. Huwag mo na akong pagtakhan. Kaya, alam mo na, maya-maya nandito ako. Mamaya, wala ako. Ilang araw na po kasi kayong hindi nagpapakita, sir. Si Ivana, hindi ko pa rin siya nakikita. Kumusta na siya? Lagi pong nagkukulong sa kwarto, sir. Sabi ko, baka may sakit siya. Pero sabi niya, okay daw siya. Oo nga pala, sir. Dumalaw si Mr. Gadon ng isang araw, Hindi raw kayo makontak, kaya naparito siya, pero wala naman kayo. Ano raw ang sasabihin niya? Hindi ko na po natanong, sir. O, sige. Tawagan ko na lang siya mamaya. Sige na, Dalia. Makakaalis ka na. Pupunta muna ako kay Ivana. Sige po, sir. Ay, naku. Nakakagulat. Paano nangyari yon? Galing daw siya sa rooftop. Pero kanina, wala naman akong nakitang umakyat doon. Si Sir Galdon ang tumatawag. Ay, nako, bakit ngayon pa? Wala ako sa farm. Ay, nako. Ano kaya ang idadahilan ko kung sakali? Naku. Uminto ang... Naku. Nagring ulit. Naku, wala na akong magagawa. Kailangan ko nang sagutin. Pero... ano ang sasabihin ko kung tanungin niya ako kung nasaan ako? Bahala na. Hello, sir? Ha? Naku, nandun yata siya sa farm. Sir, may pinuntahan lang po ako saglit, sir. Ha? Pinapunta ako ni Grajabla. Ha? Sir, hindi ko po alam. Opo, sir. Babalik agad ako sa farm. Pero... Ako, wala raw yung mga unggoy roon. Nawala silang lahat. Ay, yari na naman ako kay Sir Ganun neto. Ay, paano na naman? Masasaktan niya na naman ako. Ako, bahala na. Ay, grabe ang init ng ulo ni Sir Gadon. Habang kausap, wala raw siya doon sa farm. Kaya tinanong niya kung umuwi rito sa bahay. Ay, ewan ko kung saan nagpunta yung taong yon. Baka naman gumawa na naman ng kalukuhan. Papaparusahan siya. Ilang araw nang mainit ang ulo ni Sir. Pumunta sa farm. Lagot, patay ngayon siya doon. Ayun, nabuking kasi nagkakalat siya. Sino ka? Ako to, Masa. Hindi mo ba ako nakikilala? Ay, ang gwapo mo naman ngayon. Paano nawala ang magpilat sa mukha mo, Ador? Masa, nasaan si Madam Sona? Pumunta siya sa simbahan. Pero bakit ka nandito? Umalis ka raw sa farm nung pumunta si Sir doon? Hindi ko alam na pumunta sa loon. Kahit hindi mo alam, hindi ka dapat umaalis basta-basta.
Mas mabuti sana kung nandun ka nung dumating si Sir. Anong ginagawa mo rito ngayon? Ay, meron lang akong kukunin dun sa lumang kwarto ko sa may garahe. Pagkatapos, babalik din ako sa farm. Ay, O sige, ano kayang nangyari kay Ador? Paano nawala yung mga pilat sa mukha niya? Ay, parang may kakaiba talaga sa kanya ngayon. Dito ko ipinadala yung taong nagtatrabaho sa farm. Pero wala naman siyang ginagawa. Bumukas yung bakal na gate doon. Pumasok ka, Amar. Inaantay ka ni Ninong mo, Artemis. Artemis? Yung batang lalaki na yon, iba ang itsura niya. Parang hindi siya tagamundo ng tao. gaya ng sinabi ko kanina, sir. May pinag-utos si Negra Jabla sa akin. Ha? Ay, hindi ko nga alam, sir, eh. Ha? Opo, sir. Opo, sir. Oo, sige. Babalik na ako sa farm. Pinatay niya na ang cellphone niya. Nako, paano na yun? Ay, nawawala daw ang mga unggoy. Nako, talagang wala na daw ang mga unggoy na yun. Nakawala ba sila? Nako, nako talaga. Ako na naman ang sisisihin ni Sir Ganoon. Pero, kasalanan ni Gradabla ito. Sinabi niya, babantayan niya. Siya daw ang bahala. Naku, pero ano yung ginawa niya? Wala akong magagawa kundi bumalik na sa farm. Pero sana mawala ang galit ni Sir Gadon sa akin. Huwag niya sana akong saktan ulit. Kung gagawin niya sa akin, bahala siya. Pero kung ganon ang mangyari, magpapakain na lang talaga ako sa buhaya at sawa. Ako na lang yung kakainin niya. Totoo, wala na rin akong silbi kay Sir Gadon. Lagi niya na lang akong pinaparusahan. Suntok dito, suntok doon. Naku, kaya magpapakain na lang ako. Sobrang galit ng taong iyon sa utusan niya. Naaawa ako sa katulong na tao. Hindi ko papayagang sasaktan o parurusahan ng taong matapang ang kanyang utusan. May gagawin ako.
Matapang na tao. Pumunta sa may swimming pool na kinaroroonan ni Buhaya Komando. Hindi nila alam kung anong klaseng buhaya si Buhaya Komando. Lalo na yung matapang na tao. Ang alam niya, siya ang amo ni Buhaya Komando. Kung ako ang mag-agalit, kung kanong akala mo kung sinong makapangyarihan ang taong yon, baka paglalaruan ko siya at subukan ko nga. Oo. Ayon na ang sinasakyan ng inuutusan kong tao. Mabuti pa'y aalis na ako dito sa likod ng bahay ng tao na matapang. Salubungin ko ang taong utusan. Tantang Jabla, nasaan si Sir Gadon? Ang pangit talaga. Ay, bakit ka tumawa? Nasaan si Sir Gadon, sabi ko? Huwag mo nang isipin ang mabangis na taong yon. Hayaan mo na. Ano? Hayaan mong hindi makauwi sa inuuwian niya. Ano? Bakit? Anong ginawa mo sa kanya? Ganon ang dapat mangyari sa isang taong walang awa sa kapwa niya. Sobrang tapang at lupit sa kapwa-tao. Ano? Ay, nako, maawa ka. Kung paglalaruan mo, ay wag sana. Tumawang pangit. Ay, huwag mo sanang paglaruan. Baka kung anong mangyari sa kanya. Ay, wala kang dapat alalahanin. Parang pupunta sa sinasabi niyong mga tao na paraiso. Oo, pupunta doon. At doon na rin siya manirahan. Kailangan kong makita si Sir Gadon. Gusto mong makita ang taong mananakit sa'yo? Kung ganon, halika. Pupunta tayo sa kinaroroonan niya. Ituturo ko sa'yo ang daan patungo doon at susundan mo. Saan ba? Halika. Ituturo ko sa'yo. Ituturo ko lang at bahala ka ng susunod sa kanya. O kaya, bahala kang ipagpatuloy kung susundan o hindi. Ko, nakangiti lagi ang matandang yan. Saan ba talaga naroon si Sir Gadon? Akala ko susundan mo ang malupit mong amo. Sige. Susundan ko siya. Delikado na ito. Ay, naku. Ayaw kong mapahamak si Sir Gadon.
mas mabuti pang ako ang mapahamak kesa sa kanya. Buti sa akin, wala akong pamilya na iiyak. Pero pag si Sir, nako, kawawa ang mga anak niyang mauulila. Lalo na't wala silang ina. Si Madam Shaw na lang ang kanilang nakakasama kung sakali. Oh, ano ba tao? Halika na. Ay nako, oo! Nandyan na ako! Mamadali naman to. Oo, nandyan na ako! Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo